tayo. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O Lord, my Redeemer and Savior. Amen. Lord, buksan mo po ang mga spiritual ear namin, ang aming mga mata, ang aming heart, na maintindihan namin ang sasabihin po ninyo para sa aming lahat. Even kami, 6 o 7, nandiyan kayo sa gitna namin at pinapupurihan ka namin, Panginoon, at kami magkakasama na ligtas na sasambahin ka at pupurihin ka. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang pamagat po ng natin, ang title ng uh, ni Pastor Oswald Chambers, and after that, what's next to do? Ang Bible verse po na nito, yung nasa Luke chapter 11 verse 9, yung seek and you will find, knock and it will be open, ask and it will be given. Yung pong kabuuan nung yung kanya lang sinyorkat ni Luke. Sige, Pastor, ano muna po yan. Thank you. Knock and it will be open to you. In Luke 11:9. Draw near to God. In James 4 verse 8. Knock, the door is closed, and your heartbeat races. As you knock, clench your hands, because knock a bit a better, louder, tougher. You begin to find that you are dirty. Purify your hearts first. Yung pong gusto ni John Oswald na bago tayo humingi ng mga kailangan natin sa Panginoon Diyos, na linisan muna natin ang buhay natin. Yan po. And you are desperate and serious. Now, you will do anything. You will do anything. Lament. So, magsisi. Ibig pong sabihin, have you ever lamented expressing your sorrow before God for the condition of your inner life? Next slide po, Pastor. Yung next slide po. Seek if you have not found. You ask and do not receive because you asked amiss. Ibig po sabihin, hanap tayo, hindi natin na-receive, humingi tayo, wala tayo na, no? Kasi hinihingi natin, hindi po yun yung ika nga ugma. It's not the one that we need. If we are going to ask things from life instead of from God, you ask amiss. That is, that you ask out of your desire for self-fulfillment. Hindi yung para sa Panginoon Diyos Para lang po para sa kalooban natin na masatisfy ang sarili natin. Amiss po yun. Ibig sabihin, hindi talaga tugma sa kagustuhan ng Panginoon. The more you fulfill yourself, the less you will seek God. Seek and you will find. Yun po ang Kailangan po talaga yung fulfillment natin maging buo sa sarili natin. Yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin na lahat at saka yung kagalakan natin na kasama natin ang Panginoong Yesus. Lahat po yan, yan ang attributes na magiging uh, magmaterialize ang mga need natin, mga kailangan natin. Ngayon, ang susunod pong uh,
Next slide. Get to work. Yun ang gusto ni Oswald Chambers. Magtrabaho. Inaro natin yung focus natin. Narrow your focus and interest to the one thing. Have you ever sought God with your whole heart, or have you simply given Him a feeble cry after some emotionally painful experience? Seek, meaning focus. Soak yourself with the God. Seek and you will find. Yun. Inaano ni John Oswald na magtrabaho rin tayo and God will do the rest. Ika nga, work and God will do the rest. Hindi yung puro hingi tayo na wala tayong ginagawa. Hindi po ba? Na kanya kailangan at saka mag-focus tayo sa yung kailangan natin talaga. Hindi yung para pansarili lang, para lang ma-satisfy yung needs natin. Hindi po ganun. Ayaw ng Panginoon yung ganun. Kailangan po siyang unahin natin. Ngayon, sa susunod po na walang ano ayan. Oh, everyone who thirsts came to the waters. In Isaiah 55, verse 1. Are you thirsty or complacent and indifferent? So, so satisfied with your own experience that you want nothing more of God experience is a doorway, not a final goal. Beware of building your faith on experience, or your life will not ring true and will only sound the note of a critical spirit. Remember that you can never give another person what you have found, but you can cause him to have a desire for it. Next slide po, Pastor. There is no thread of self-pity left, only the heart funding. Sorry. Only the heart trending, difficulty and amazement, which comes from seeing what kind of person you really are. Humble yourself. That's you can find it in James 4 verse 40. Verse 10. It is a humbling experience to knock at God's door. You will have to knock with the crucified thief, with the crucified thief. To him who knocks, it will be open. So if we knock with the crucified God like the thief, he was saved. He was saved, the thief with Jesus Christ on the cross. Wisdom from Oswald. For the past 300 years, men have been pointing out how similar Jesus Christ teaching are to other good teachings. We have to remember that Christianity, if it is not a supernatural miracle, it is a sham. Yeah, from the highest good by Oswald Chambers. Thank you for that, for allowing me to share the Word of God through the writing of Oswald Chambers. Ngayon po sa atin, ito po yung sa sarili ko pong experience, kamukha po nung yung nasa unahan, di po ba? Seek and you will find.
Ask and you will be given. Tapos knock and it will be open. Nangyari po sa akin yan. Nung pong araw, hindi ko po alam yung verse na yan, hindi ko po inaano yan. Lahat po pansarili ko lang na ano, ang ginagawa ko po. Eh syempre po, may trabaho, may lahat, may sweldo, kanya akala ko, it's enough. Hindi po pala. Hindi po pala, hindi po pala ano yun, what you call that? It is not enough for us to live by, ika nga, yung carnal, ano natin, carnal desires. Ngayon, setting aside po sa mga ano, dami po akong naging experience na talaga pong, to cut the story short po, kanya po gustong gusto ko yung kanta kanina, yung isa akong parang yung Amazing Grace po din yan eh, na I was once a lost, but I was blind, but now I can see. Dati po, hindi po ganito buhay ko. Papasalamat nga po ako eh, na nakilala ko kayo na yun ang unang-unang kagusto ng Panginoon Diyos eh. Bumarkada ako sa mga religious person, yung mahilig sa, ayan, ganito ko, yung Daybreak, yung LGI, Miracle Night, Breakthrough, yung pong mga intercessory prayers, yan po, dyan po ako nagbababad ngayon. Dati po kasi, nasa, alam niyo na po, yung baka mundo, hindi po maganda. Kanya lahat po ng, hindi po ako pinagpala nun eh. Ano po yun eh. Dahil may trabaho, kanya po may pera. Pero yung po palang, yung satisfaction na nanggaling sa Panginoon, yung kinikita mo, na hiningi mo sa Kanya, na ipinagkaloob niya, yun po ang mas maganda. Hindi dahil doon sa sarili nating kakayanan, yun po ang gustong palabasin din ni ano dyan. At saka, and after that, what's next to do? O be a disciple of God, yun na lang po. O maghanap tayo ng mga naliligaw na kaluluwa na para mabuksan ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso na tanggapin si Yesu Kristo na taga pagligtas. Natatandaan ko po, nung namatay po yung hipag ko, ano po sila eh, Kristiyano, I just do not know if they have accepted Christ. Ang religion po nila, ang tawag nila kay Jesus eh, Yeshua. Yun po eh. Ngayon po, nung wake niya, nandun po kami buong pamilya, si Ato Olive, ako, mga anak ni Ato Olive, anak ko po. Ang dami pong tao. Nakita ko po yung mga mukha ng tao. Nung nakatayo na po ako, nung pinagsasalita po ako ni Pastor Oliver, may bumulong po sa akin. Nagbukas na lang po akong bibig. Kako, good evening sa inyong lahat. Ito po, may tanong lang po ako. Tinanggap na po ba ninyo si Yesu Kristo na inyong tagapagligtas? Wala po nakasagot, wala po nakaano. Kanya, nakakaawa po ang tao eh kung hindi nila kilala ang Panginoon Diyos. Kanya kailangan mo talaga maging disciple tayo, mag-ano, yan. Yun ang tinatanong dito. After that, what's next to do? Ang dami pong dapat gawin na ano natin, mag-mission tayo, maging missionary tayo kung kaya natin. Hmm. Kung saan man tayo mapunta, na ano, at least, yun naman ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin po eh. Kanya, nagpapasalamat po ako sa Daybreak at nakilala ko kayong lahat yan. Ang laking tulong sa akin na mabagong buhay ko. Yun lang po. Thank you po for listening sa sharing ko. Thank you. To God be the glory po. Purihin ng Diyos na buhay sa iyo pong buhay na patotoo, Kuya Virgil, at tunay na sa ating sa kaming mga nakikinig, lalo na po ako, ay napagpapala sa inyong buhay
ay tunay na ang Diyos ang lagi pong magprotekta at tunay na pumausap at tunay na gamitin ka sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo upang may pahayag ang Amen. kanyang banal na salita. Thank you. Amen. Thank you, Lord Jesus. Mga kapatid, meron pa ba tayong nais na ibahagi sa ating pong kalagitnaan ng sharing kung paano ang Diyos ay nangusap, kumatok at sa ating mga puso bago po tayo po dadako sa ating pong prayer blast. Meron po ba? Isama natin po si kapatid na Babes o si Brenda. Hindi po siya makakain po today because meron po siyang karamdaman. Hindi po siya feeling well today. So let us pray for her that God may heal her physical body. Kung wala po, lakihan ko lang po ng konti. Okay. Sige po. Mga kapatid, sa oras pong ito, dadako po tayo po sa ating pong mga panalangin. Patuloy po natin pong ipanalangin ang ating pong mga kapatid na nasa panig po ng karamdaman. Sabi nga po sa Jeremias, "Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you, O Lord, all the praises." Sa salita pa lang po ng ating Panginoon, sa sinabi po ni Jeremias, "Pagalingin mo ako, O Diyos, at ako'y gagaling. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking kaligtasan." Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, let's continue to intercede in their life and pray. For 1 minute, let us all of you and declare a healing in their body. Hallelujah, Lord God. Pupurihin ka namin, lubalatin, tatakilayan at sasambahin. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng iyong pagkaloob at iyong binigay sa kanilang mga pangangatong pisikal. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay ay kayo, O Diyos, ang siyang kumikilos at nagtatrabaho na sa mga kapatid naming nasa baling ng karamdaman, katulad, O Diyos, ni kapatid na Babes ngayon. Lord, we speak for strength upon strength. Tanggalin mo, O Diyos, ang anumang sakit na to sa kanyang pangangatong pisikal. Kaya Delilia, Panginoon, we ask, Lord God, for healing sa kanyang pangangatong pisikal. Ganun din, O Diyos, sa kanyang kapatid na si Kuya Abner. In Jesus' name. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na naririto o nabanggit. We ask, Lord God, at hindi po nababanggit pa, we ask, Lord God, let your divine healing and let your protection be upon them. In Jesus' name, amen and amen. Next po, mga kapatid, atin pong ipanalangin ng nation and government. At ito po yung ating pong prayer, ang ating pong focus for today. Let us ask for this moment, kung pwede pong narito po si Kuya Raboni. Kuya Raboni, pwede po ba kayong mag-pray po dito for the... Okay po. Okay Salamat po. po, Kuya. Tayo po'y manalangin, aming Ama at aming Panginoon.
Patuloy po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, sa trono ng iyong awa, Panginoon. Nagtataas, Panginoon, ang aming tinig, Panginoon, ang mga bansa at gobyerno, Panginoon, na ngayon, Panginoon, ay dumaranas ng mga conflict, Panginoon, between Israel and Hamas, Panginoon, Palestine, ang Ukraine at Russia, Panginoon, Philippines at China, ang India at Pakistan, sa Africa po, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa US, Panginoon, at Canada, Australia, at mga bansa, Panginoon, na patuloy, Panginoon, nagkakaroon ng kaguluhan, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong mag-intervene, Panginoon, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Lord. Karoon ng kayapaan, Lord God. Lord, dalangin ko po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, na nagsusulong ng kapayapaan, Lord God. Bless them, O God. So, alam po namin, Panginoon, na kayo ang hari ng kapayapaan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang kapayapaan, mamayani, Panginoon, sa mabawat bansa, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang makilala. Kayo po ang mataas. At ang lahat ng bansa, Panginoon, ay luluhod sa iyo, Panginoon, Lord God. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. Ang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Next po mga kapatid, ang iglesia o ang body of Christ, patuloy po natin pong ipanalangin po sila. At sa oras pong ito, pwede ko pong mahilingan si Ate Flora to lead us for the prayers. But before that, let us have 1 minute and bless the heavens. Bago po si Ate Flora mag-lead po sa atin. 1 minute po. Lord God, we continue, we pray for all the pastors, deaconesses, all the members, Panginoon, mga mission point, na kung saan, O Diyos, ang aming dalangin, ang tunay na pagkakaisa na nanggagaling sa inyo, Panginoon. At amin pong tinataboy ang anumang gawa ng kaaway. Lord, not the plan of man, hindi ho sa kaisipan ng tao, hindi ho damdamin po ng tao, kung hindi yung pagmamahal mo, kung hindi yung pagtuturo mo at pagtutuwid mo ang tunay na usbong at iiral, O Diyos, at mag-uumpisa upang ang tunay na pagiging anak mo, O Diyos, ang siyang magiging liwanag, magiging asin, sapagkat ang sabi mo nga, Panginoon, aanin pa ang asin kung wala na itong alat. Aanin pa, Panginoon, ang liwanag kung ito ay wala na ang nagsisindi nito. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy na maging tapat kami sa inyo, patuloy na maging kami, O Diyos, ay lalapit at tunay na magbibigay kami ng kaliwanagan sa lahat ng tao patungkol sa iyong pag-aari. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ate Flora, maraming po salamat. Sorry po, nasa kalsada po ako kung may marinig pa po kayo. Thank you, Lord. The church and the people. Lord, una po siya, pinapasalamatan ko. Dahil mo dyan, binigyan niyo po kami ng mga shepherds ko, ng pastors, na magbibig po ng yung mga sabi niyo po kay Peter, if you love me, you take care and feed my children. So I pray, Lord God, ang mga pastors po na pinalaga mo para maging po, mag-ingat, magtulong, mag-guide po. Nanatili po ang aming nanatili po ang pag-ibig. Binubuhos mo sa kanila upang ang pag-ibig mo
ay maibuhod dito nila sa mga taong pinagkatiwala mo upang makilala ang malalim. That whenever all of that they will see you, they will find you. When they will knock at the door, you will open for you. And Lord, we believe that you are a forgiving and loving God. Kapulangan po. Mga likod mo ng mga pastors mo, even all the workers in the church, behind this wings, oh God. Kung hindi kapulangan man po ang bawat isa sa amin, patawarin mo kami at tulungan niyo po kami. Totoong mamahalin ka sa pamagitan ng paglilingkod sa mga taong pinagkatiwala. And when there are, Lord God, difficulties on the way, help us not to give up, but to call on you along with you. And if there are problems, Lord, you put now at the foot of the cross of Jesus Christ, that you are the only solution of this problem. If there are divisions, separations, and disunity in the church, oh Lord, let it disappear. Solved by you. Lord, we thank you for the lives, Lord, of that of those people whom you have chosen, oh Lord, to serve your. Lord, we thank you also for your provision and protection for each and every one of those who are serving in the church, especially the pastors, including their families. Lord, please continue to bless the churches. Nung Lord, kung meron man tumulong sa iyo lang po ang kakapagtawag. Lord, we just want to for blessing of the churches to remain as the light and the soul, not only inside the church, but the people around us, that they too become to know Jesus, the only Savior of the world. I pray. Amen. Amen and amen. Amen. Sige po mga kapatid, meron po ba tayong mga kapatid na dumating ang araw ng kanilang kapanganakan for this birthday today? Kung wala po, bago po tayo po dadako po sa pasasalamat sa ating Panginoon, ibigay muna po natin. Tunay nga po, Panginoon, ang batalya ay sa iyo. Kayo ang nakikipagpaka para sa amin. Kami ay inyong mga anak na tumatawag at tunay na nininig sa inyong banal na pangalan. Sapagkat sa iyo ang batalyang ito, hindi yung sa amin. You want only us, Lord God, to continue to pray, and we will do for praying. We only want, Lord God, to praise you, to glorify you, to honor you, to acknowledge you, Lord God, in our midst. Kaya patuloy na ikaw lamang ang marapat na sambahin, purihin at takilain, O Diyos na buhay at banal. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong mga himalang ginagawa. Salamat, Panginoon, at ginagapi mo ang gawa ng kaaway, ang mundong ito sa aming kalagitnaan. Salamat sapagkat ikaw ang tunay na dakila, banal at totoo. Na hindi ka nagbabago noon, ngayon at kailanman. At aming winawaksi ang sa aming kalooban, sa aming personal na kaisipan. Ano man, Panginoon, yung ginagawa ng kaaway. Kami man ay naglalakad, nasa trabaho, nasa pag-aaral, nasa opisina, nasa bahay, o anuman, O Diyos, ang aming dalangin sa oras na to, sa umpisa ng panibagong araw na to. At sa mga iba, Panginoon, ay nasa kalahati na ng araw o nasa umpisa pa lamang. Ngunit ang aming dalangin ay aming inaalay. Ang lahat ng ito'y para sa iyo. Sapagkat ang sabi mo nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
and your righteousness and your kingdom, and be added unto us. Thank you for that, Lord God. Nang sabi mo nga, knock, it will be open. Ask, Lord God, given to us. Kaya ito po, we seek on you and we will find. And you said that in your word. And that is your promise for us. That when we persecute you, we will find you. When we ask for you, you will be given to us. And when we knock at you, your door of your presence, your door of your kingdom, it will open to us. And we thank you sa buhay po ni Kuya Virgil na nanunguna po ngayon. Pagpalain ninyo siya, bigyan ninyo siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang pangangatawang physical. At salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. That we, through you, our mind, our heart, our lives, is redirecting in the right path of yours, of your ways, of your will. And thank you, Lord God. Thank you for the answering prayer. Thank you for the healing. Thank you for your awesomeness, your supernatural work in our life. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. 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 Tanggapin po natin ngayon ang biyaya ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang kanyang salita ay nagsasabing that the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The shalom of God, the peace comes from Him. And His righteous, supernatural work in our life, now and forever. And every child of God will say, Amen and Amen. Amen, amen. 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 Sige po mga kapatid. Thank you po, Kuya Virgil. Salamat, Kuya Welcome. God Virgil. bless everyone. God bless us all. Bago po tayo po pumunta sa announcement, pwede pong paki-open po ang inyo pong mga camera. 1, 2, and 3. Smile. Maraming pong salamat. So, Thank you. tomorrow po, ang mangunguna sa atin ay si Ate Rona. On Thursday, si Pastor David ang maglilid po sa atin. So, God bless us all, mga kapatid. May the Spirit of God comes and lead us. Amen. Shalom. Shalom, Shalom. everyone. Shalom. God bless po. Shalom, God bless. shalom. God God bless bless. everyone. God bless God everyone. bless po. Wala na si Ate